yan parang bata sa harap ni Ruben. Eh, napahiya ako, nagmukha akong tanga! I'm trying to help. Hindi naman kayo iba sa isa't isa. Ayoko maging inutil. At lalong ayoko maging pabigat sa kahit na kanino. Malaki na ang perwisyo ko, Ruben. Kaya hindi ko kailangan ng awa. Kahit ano man ang mangyari, magbago man na lahat, magkalaro pa rin tayo. Magkaibigan, magkapatid. Gusto mo ba magbitiw ako sa trabaho? Kapag hiningi ka ba, ibibigay mo. Sa ngayon, alam kong isang tao lamang ang pwedeng pumalit sa aking asawa. Walang iba. Kung hindi, si Mr. Ruben Morales. Siya ang bago niyong presidente. I can read you like a book. Hindi mo na ako mapipeke. Bakit ba hindi nila ako naiintindihan? Hindi lang naman para sa akin to ah. Huwag mo kaming gawing dahilan, Ruben. Mas gugustuhin ko pang mabuhay sa dilim. Kesa sa mabuhay sa liwanag na nakikita kong unti-unti ka nang sinisira ng Sonia Enriquez na yan. Agnes, hindi na ako bata. At hindi rin ako tanga. Sa tingin mo ba hayaan kong sirain niya ako? Agnes, minsan naman magtiwala ka sa akin. Tamang magtiwala ako sa'yo. Pero hindi tamang magtiwala ako sa Sonia Enriquez na yan. Yan ang hirap sa inyo nila, Itay eh. Puro emosyon ang pinaiiral nyo. Sinasabi mo pa sa akin na mas gusto mong pang mabulag. Hahayaan ko ba naman magkaganyang kahabang buhay? Gayong alam ko at nakikita ko kung gaano ka kamiserable sa sitwasyon mo ngayon. Gusto nyong paniwalaan ko kayo. Gusto nyong sumunod ako sa mga sinasabi nyo. Gusto nyong maintindihan ko kayo. Pero ako, naiintindihan nyo ba ako? Sana, huwag dumating ang araw na puro utak na lang ang pinapairal mo. At wala ka nang nararamdaman, Ruben. Kung pababayaan kong asokarera at mapunta to sa wala, para ko na rin sinira ang pinaghirapan ng papa sa loob ng maraming taon. Kung hindi lang sana nangyari ito sa kanya, makakaya kong umalis. Kung hindi lang siguro siya nakaratay. Pero Agnes, may obligasyon ako sa kanya bilang anak. Agnes, mahal na mahal kita. Ngayon ko higit na kailangan ng pag-unawa mo. Huwag mo sana ipagkait sa akin to. Kailangan kita. Kailangan kita. Surprise! Welcome to your new office. Nagustuhan mo ba? Sobra-sobra nga ho ito eh.
This is only the beginning. Messenger! Asan ang messenger? Ikaw, bigay mo sa messenger. Robert! Robert! Ano ba naman itong ginawa mo? May impress ba presidente dyan? Gawin mo, 10 minutes in my table. Miss Morales, ikaw ba si Miss Morales? Okay. Natanggap mo ba yung letter na pinatalaran sa'yo? Hindi pa po. Yan, kasi iha. May nakuha na kami for the position. Ngayon, pwede na lang namin itago yung resume mo sa file namin, tapos tatawagan na lang namin ikaw pag kailangan ka na namin, okay? Ay nako, puro na lang tatawagan. Yun na lang lagi sinasabi nila sa akin. Bakit naman kasi wala akong laban eh. Sa isang eskwela lang ako ng San Miguel nang graduate. Eh kung dito ba ako pinag-aral ng kuya sa Maynila, di sana may nangyayari sa akin ngayon. Eloisa, masyado mo naman natang minamalit ang lugar natin. Eh totoo naman, di ba? Wala ka kasing ambisyon, kaya hindi mo ako maintindihan. Lagi ho tayo nasisita ng DENR. Kaya tingin ko magandang timing na rin ho. Makakatipid pa tayo. Then by all means, proceed with the project. I guarantee you my full support on that. Join us. I thought... I invited Ruben for lunch. You see, he has a wonderful project. Isang spray pan na mag-recycle ng water usage natin sa Azucarera. Spray pan? Eh bakit tayo magtsatsaga sa isang petty project na ganyan? Why not a cooling tower na magsusupply sa atin ng tubig para hindi tayo nakaasa sa NIA? Iho, malaking gastos ang iniisip mo. Actually, maganda hong idea yun. In the long run, mas makakatipid tayo. No. Ruben, okay yung proposal mo. I want that underway as soon as possible. By the way, may ibibigay ako sa'yo. A small way of saying thank you. Open it. Ano ito? Ano pa? A key to a brand new car. Hindi ko matatanggap. Oh, come on, you deserve it. Ikaw ang bagong presidente, kailangan bagong kotse. Pero, Take it. Kung hindi, magtatampo ako pag tinanggihan mo. excuse me.
naisip ko. Sana hindi na lang kami tumanda eh. Kasi nung mga bata kami, hindi naman siya ganyan eh. Ang hindi ko lang maintindihan, kung ano nangyari. Kung bakit nilalamon siya ngayon ng mga ambisyon niya. At ang hindi ko pa matanggap, parang di na ako importante sa kanya ngayon. Alam mo, Jo, tingnan mo yung tok na hinahabi nila. Pinipilipit nila kung saan-saan nila ipinapasok. Kung nakakapagsalita lang yan, siguro magrereklamo na yan eh. Dahil nasasaktan din sila. Pero naiintindihan nila kung bakit kailangan silang pilipitin. Naiintindihan nila ang mahabang proseso. Dahil pagkatapos ng lahat ng yan, lalabas ang isang magandang obra. Siguro ganyan din ang pagmamahal. Mahaba ang proseso. At hindi natatapos dahil nagmamahalan kayo. At patuloy kayong nabubuhay. At sa buhay, hindi nawawala ng pagsubok. Anong gagawin ko, Agnes? Ewan ko. Sana alam ko ang sagot. Pag nahanap mo ang sikreto, sabihin mo naman sa akin para hindi tayo parehong namumong problema. Marami tayong dapat pag-aralan at trepasuhin. And I need your full cooperation. Kung meron pang hindi malinaw sa inyo, feel free to ask them now. Kung wala na, makakapagpahinga na tayong lahat. This meeting is adjourned. Rafi. Baka gusto mong lumabas. Matagal na rin tayo hindi nag-happening. Ano? Sige na. Hindi, pwede nga. Marami pa akong dapat diskusuhin. Bukas. Bukas? Baka mamalibre.
Hindi ko alam kung bakit siya nagsiselos. Dahil ba naging presidente ko? Dahil ba sa bago kong kotse? Ang babaw niya. Hindi ka na nasanay sa kaibigan mo. Tumatanda siya nang walang pinagkakatandaan eh. He needs to grow up. Hindi ka na talaga maabot. Ano namang klaseng sagot yan? Huwag ka masyadong magpakalunod sa tagumpay mo. Agnes, pati ba naman ikaw? Ano bang gusto mong sabihin ko? Ang gusto mong marinig o ang dapat mong marinig? Okay, sige. Ano bang dapat kong gawin? Ihatid mo na ako sa bahay. Akala ka ba? Ngayon na lang tayo nakalabas. Akala ko matutuwa ka pa naman sa bago kong kotse. Mas may amor pa ako sa bulok ng jeep. Okay, sige. Isa akong alipin ng aking prinsesa. Sipag ng kapatid ko ah. Ang ganda kasi ng sasakyan mo, kuya eh. Ay, kamusta pala pag-a-apply mo? Yun na nga sana sasabihin ko, kuya. Hindi kasi ako natanggap eh. Kamagala, makakahanap ka rin na iba. Kuya, yun nga rin naisip ko eh. Kaya hindi ako napanghinaan ng loob. Alam ko nandyan ka. Tsaka matutulungan mo ko, di ba? Sige, may kumpare ako sa munisipyo. Tingnan ko. Ayaw mo bang magkasama tayo? Ano ibig mo sabihin? Sa Azucarera. Eh, ang Itay. Ano naman ang sasabihin ng Itay? Kontra na nga siya sa pagpasok ko, magsusumiksik ka pa. Huwag mo nang isipin ng Itay. Ganun lang yun eh. Eh, ang ibang tao, anong sasabihin? Ano naman ang sasabihin nila? Eloisa, sasabihin nila, pinaborang kita dahil kapatid kita. Eh, kapatid mo rin naman si Kuya Rafi, di ba? Eloisa, iba yun. Ano naman pinagkaiba nun? Basta hindi pwede. Ang sabihin mo, ayaw mo akong kunin kasi maramot ka. Rafi, hindi mo alam kung ano-ano nang umaandar sa utak ko. Baka umuwi ka na naman, bugbog sarado. O kaya mabalitaan ko, nasa morgue ka na. Nandito na ako, ma. Bakit ka pa nagkakaganyan? Dahil ba kay Ruben? I can't believe this. Is it the car? Oh, iniisip ko naman, dala-dalawa na ang kotse mo. But, kung kailangan mo talaga, I can buy you another one. Look, ma. It's no big deal. You can give him the moon for all I care. Rafi. Wala na naman si Rafi. Kahapon, hindi rin siya nagpakita. Marami tayo natetenggang trabaho dahil hindi siya sumisipot. Katulad niyan, marami siyang kailangang pirmahan. Nasaan siya? May problema pa tayo sa milling eh. Sir, excuse me. Nakontak ko na po si Miss Enriquez. Nasa line 1 po. Thank you.
Hello, Marge. Hi, Ruben. Kamusta si Agnes? Mabuti naman. Ang kuya mo? You mean he's not there? Ruben, hindi ka pa ba nakakalata? Sama ang loob sa'yo ni Kuya. Ikaw naman kasi, masyado mong ginagalingan. Selos tuloy. Sige, Marge. Salamat na lang. Wait! Ruben? Labas mo naman ako. Namiss na kasi kita eh. Hindi ka na pumupunta dito. Okay, sige. Next time. Sige. Asahan ko yan. Pakisabi lang sa kuya mo, magpagaling siya agad. Okay? Sige, bye. Trangkaso daw eh. Kahapon pa hindi makabangon. Well, kung meron siyang kailangang pirmahan, I'll take care of it, okay? Mamaya, merong i-deliver ng mga feeds, ha? Asikasuhin mo. Yung mga itlog na order nga pala ni Aling Gloria, may padala mo na ba? Oo, nasabi niyo na yan. Baka ika ako, nakalimutan mo na eh. Ipinapaalala ko lang. Yung sinaing mo, nangangamoy ah. Ako na ho. Hindi, ako na. Kanina ko pa napapansin yung pagdadabog mong yan, Eloisa. Hindi ho ako nagdadabog. Pasok ako sa takip, alangan naman sambutin ko pa. Yan ba sagot ng hindi nagdadabog? Tayo ko na kakausap. Eloisa, ano ka ba? Kung masagot-sagot mo ang itay ngayon. Bakit? Wala na ba akong karapatang mga tuwiran? Sabi ko naman sa'yo, tutulungan kitang maghanap ng trabaho. Huwag na. Baka isipin pa nila kaya ako nakakapagtrabaho dahil kapatid ako ni Ruben Morales. Nakakahiya naman sa'yo. Baka may masabi pa silang hindi maganda sa kapatid kong malinis at maprinsipyo. Tsaka hindi ko na kailangan ng trabaho. Ang dami-dami ko ng trabaho dito eh. Diba? Magpapatuka pa ako manok, lilinisin ko pa yung tae nila, pinaglalaba ko pa kayo, pagpaplansya. Hindi ako naubusan ng trabaho dito. Kung nagtatrabaho ka at masama ang loob mo, tumigil ka, ha? Tumigil ka! Tumigil ka! Kung titigil ako, Tay, sino gagawa lahat niyan? Kaya kong kumuha ng katulong. Hindi ko kailangan ng serbisyo mo. Oo nga pala. Nakalimutan ko. Presidente na nga pala yung paborito niyong anak. Ganon, ha? Ganon! Ha? Dapat wala ka ng respeto! Ha? Wala ka ng respeto! Tama na, Tay. Isa! Tay! Umalis ka sa harap mo! Umalis ka! Hanggat nasa puder ko kayo, akong masusunod!
Sir, mo naman ba kaya ka nandito? Hindi. Hinanap kita sa bahay niyo kanina. Wala ka raw. Sir, mo naman ako. Beer. Alam ko aabot tayo sa ganito. Miski ako nahihirapan. Sir. Tol. Ang ironic, ano? Dati, ako ang pumipilit sa'yo tuwagin ako, sir. Akalain mong darating ang panahon. Ikaw pala magiging boss ko. Posisyon lang yan. Magkaibigan pa rin tayo. Kung gusto mo anytime sabihin mo sa akin, ipapasa ko sa'yo posisyon. Ikaw may-ari, hindi ako. Hindi na nga eh. Unti-unti na nawawala. Alalahanin mo. Magkadugo tayo. Utang na loob, Rafi. Itigil mo na yung inggit sa sarili mo. Inggit? Ba't ako may inggit sa'yo? Sabihin mo nga. Bakit hindi ikaw ang sumagot niyan? Rafi, kilala kita. Sa kilos mo pa lang, alam ko na kung anong nasa loob mo. Aminin mo na kasi sa sarili mo na gusto mo, ikaw ang maging presidente. Natatakot ka na pati ang mama mo ako ang kinakampihan at hindi ikaw. Iniisip mo na kahit kailan hindi mo ako naungusan. Hanggang ngayon tinuturing mo akong kakumpetensya. Kalaban. Dati sa papa, ngayon sa mama mo, sa trabaho, sa lahat. Panalo ka na nga eh. Ako ang mali. Palaging ikaw ang tama. Bata pa lang tayo, katwiran mo na yan. Patunayan mo kasi. Ipakita mo na mas magaling ka. Ako wala akong binatbat sa'yo eh. Mas matalino ka nga sa akin eh. Gago ka nga lang. Hindi ako gago. Tol, kung nahihirapan ka, nahihirapan din ako. Ipagpapatuloy natin to, talo tayong lahat. Kaya pwede ba tigilan na natin to? Pwede naman tayong magtulungan eh. Diba? Sabi mo sa akin nun, huwag tayo magpa-apekto.
Petrus. Kulang po yan sa mga gastusin ng mga bata. Tawagan niyo lang ho ako. Ako, Ruben, sobra-sobra na nga itong binibigay mo eh. Basta yung cake ha, huwag mong kalilimutan, ikaw ang magdadala nun. Nagkontribusyon na nga yung mga taga rito eh. Pagkatapos si Eloisa, ipaalala mo yung yung suman siya kabiko ha. Siya raw ang sasagot nun eh. Ako mismo po nga ngayon si Eloisa eh. Ay, basta no, siya ang sasagot nun. Sige, sasabihin ko pero... Yung mga kamag-anak ko ba ni Agnes, nakontak niya na? Oo, si Jojo ang tumawag. Huwag kang mag-alala. Naku, tsak, masusurpresa si Agnes niyan. Sige, paano? Ano na ako? Sige. Eloisa. Pwede ba tayo mag-usap? Pagod na ako. Alam niyo lang ako. Hirap na ho ako. Miss ko na ho kayo. Sana nandito kayo. Hey, Ma. Oh, hi! Mukhang maganda yata ang gising ng anak ko today. Well, it better be a bright day. Ay, congratulations, Iho. Nasabi sa akin ni Ruben na na-approve ng board ang iyong proposed project. Pinag-aralan nila and they find it very viable. Eh, kaya naman ang walang bilib sa anak niyo eh. Come on, I didn't say that. But you cannot fault Ruben for being so fair, right? I know. In fact, tanggap ko na ang sitwasyon namin ni Ruben. Naisin namin ang mga problema namin dalawa. Sabi ko nga, ba't pa kami magkukumpetensya, magkapatid kami? Oh, yeah. Okay na ba? Yes. Okay. Okay. Paano ma? Kailangan ko na umalis. Marami pa akong kailangan kasi yung trabaho eh. Alam mo na, kailangan bumawi. Bye! Yes, have a nice day. Thank you!
A, paalisin ang daga. I, wrong move. Plan B, samahan ng pusa. Hindi pa rin successful. Plan C, ano kayang susunod? Ano kaya ang ginagawa sa asong may rabies sa bunganga? Anong balak niyo gawin dyan ngayon? Itapon? Gamitin niyo na yan. Nandiyan na yan eh. Ito kasi talaga mga sakong ginagamit natin ngayon eh. Hindi ko talaga katulad ng dati. Marunong ka pa sa akin. Hindi mo ang inuutos ko sa'yo. Kasi sir, tayo talaga ho masisira nito eh. Gusto mong ipalmasisante ka na? Tingin-tingin mo dyan. Ikaw na bahala. Buter. Pare, sigurado ako magugustuhan mo doon. Ang sasarap ng mga pagkain. At saka ang ambience, exotic. Bakit ba kayo nakapawalang kibo? Problema ba? Ayoko na sanang sabihin sa'yo, kaya lang ako naiipit. Naglabas ka raw ng 20,000 kay Marisa. Yun lang ba? Ito kasi nakaisip ako na sa magandang project eh. So niragalo ko lang sarili ko. Wala namang masama doon. Kaya lang hinihingan ka daw ng authorization sa accounting, pinagalitan mo pa. Eh gago pala sila eh. Ako may-ari nito, ano kailangan ng authorization? Sana sinabi mo ng maayos. What's the big deal? Empleyado lang sila dito, pare. Rafi, mali yun. Let's just drop it, okay? Sir, excuse me. Pinapatawag po kayo sa conference room. Bakit? Sir, kasi reject ng kliyente natin yung 2 truck na asukal na dineliver kahapon. Ano? Teka, sandali. Substandard ang sakong ginamit. Natural, bibigay yon. Sinabi ko naman kay Rafi, wag na kumuha doon sa dealer na yon. Pero pag ipinilit niya, yun na. Ito ang papers. Yan ang magpapatunay. Pero hindi ba sinusupervise yung mga asukal bago dinideliver? Anong ginagawa ng quality control? Sinabi ko na nga ako kay Sir Rafi. Ayaw ko nga iparelease ang lahat. Pero binantaan ho niya akong santin. Kaya sabi niya, siya na nga raw ang bahala. Excuse me. Sir, si Jojo on line 1. Excuse me. Hello, Jo? Jo, pakisabi naman sa nanay mo, may tinatapos na akong problema rito. Please, Jo, ikaw nang bahalang paliwanag, pero hahabol ako. Sige. Inay naman, ano ba naman kayo? Huwag kang maingay. Eh kasi masyado kayong excited, darating yun si Ruben. Tingnan mo kung anong oras na. Tingnan mo. Darating yun. Aling Mildred, may tao po yata. Pinabibigay po ni si Ruben.
Bakit nasan ba siya? Hantay-hantay lang daw po niya siya ng konti at nagkaroon lang ng emergency meeting sa Azucarera. Ganun ba? Salamat. Paalam na po. Salamat ah. Ano? Huwag kayo maingay ha? Surpresa kasi to. Milyon ang lugi natin dyan. Mawawala pa yung dalawa sa pinakamalaki nating kliyente. Ano, Belen? Nakontak na ba si Rafi? Sir, hindi ko po talaga siya malocate eh. Sarado po pati yung cellphone niya. Pero pipilitin ko po siyang kontakin. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Oh, blow mo na yung candle. Yay! Oh, Jojo, Eloisa, hiwain niyo na yung cake. Okay, okay. Aling Mildred, nasan si Ruben? Meron siyang emergency meeting pero hahabol siya. Darating na yun.